First day of school nga ng bebe ko, kaya abala kami ng ama niya. Mare, hindi muna ako magbubunga nga. Sa ibang araw na lang dahil medyo nakalimutan ko na. Ring at todo gayak siya, pero 20 lang ang baon niya. Ang laki naman daw, hindi daw kaya ako karmahin ito. Nagising na nga lang ako na wala na pala akong katabi. Grabe mare, napakaaga nilang gumising. Chinek ko nga yung mag-ama at mukhang nag-aalmusal sila. Kaya naman ire-ready ko na lang yung mga gagamitin ng anak ko. Katulad na lang ng baonan dahil sa school na siya nagla-lunch. Nakita niyo naman, dalawa pa kaming umaasikaso sa kanya. Napaka hands-on daddy kasi ng sugar daddy ko, hindi lang sa mga manok niya. Abay, dapat lang naman baka gawin ko silang pambaon. Panis, gold pa yung kutsara at tinidor niya. 4:30 pa nga lang ng umaga, nagre-recess na yung anak ko. Hindi talaga makakaila na favorite subject niya yun. Tinuturo niya nga yung ama niya na pinagluluto daw siya ng lunch. Yabang, effort kong effort baka susunod niya na hotdog na lang. Pabento-bento sa umpisa, susunod peri-perito na lang. Inumin na nga lang ang ginayak ko dahil hindi naman daw ako masarap magluto. Pero masarap naman daw ako kaya hindi na ako na-offend. Lande, kaaga-aga niyang naghaharutan. Mawawala na lang talaga ng ganang kumain yung bata. Mukhang tapos na nga siya kaya nilapitan ko. Shoot, amare, napapasayaw pa sa sobrang excited. Huwag na lang kasing mag-dance, mukha kang kawayan na hinahangin. Sabi ko nga'y maligo na siya dahil magliliwanag na. Marunong na siyang gumayak mag-isa kaya pupusudan ko na lang. Pinamili ko na nga siya ng pamusod dahil medyo tuyo na yung buhok niya. O diba, may bagong rules na naman siya sa kwarto niya. Ang dami namang bawal, wag na lang kayang pumasok dito. Marami nga siyang pamusod dahil mula pa to nung grade 1 siya. Maingat talaga siya sa gamit kaya natuwa naman ako. Ayaw niya na sa mga clip kaya eto na lang daw ribbon. Mare, lugay na nga lang talaga yung gusto. Pinilit ko lang. Malaki na raw kasi siya pero mainit ka ako anak. Kita mo mare, aalisin din niya yan pagdating sa school. Aalis dito ng fresh, uuwi ng bruha. Gustong gusto na nga niyang umalis pero nakakalimutan niya kako yung baon niya. Ayan anak ha, ingatan mo yan, 20 yan. Masyado nga raw malaki kaya ilibre na lang kako niya yung mga kaklase niya. Mare, ako nga no'y 10 piso lang, may kasama pang kurot. Siyempre may mga baon naman siyang snacks kaya hindi niya na kailangan ng pera. Pang cheese stick niya yan kapag pupunta siya ng kantin. Pambili ng sa malamig na may sago, ganun. Naalala ko tuloy nung umuwi akong puro sago yung uniform ko noon. Nagsusumpitan kasi kami ng sago. Nandito na nga kami sa school pero dalawa pa lang sila dito. Ang sabi ko nga'y babantayan ko muna siya pero pinalayas na ako. Shoot amare, kung alam ko lang hindi ko na sana binigyan ng 20. Pagkarating nga namin ng sugar daddy ko, yung mga manok naman ang inasikaso niya. Pagkatapos pakainin yung anak, yung mga bunsong anak naman. Feeling ko mare, naging breeder lang talaga to dahil gusto niyang maranasang maging habulin. Napaka-effective naman dahil hinahabol talaga siya. Hanep ka, samantalang tayo hindi pa kumakain. Alikabok na lang talaga ako sa pamilyang to. Pagkatapos nito, hihimasin niya pa yung mga nakahapon sa tipi. Paano naman ako? Kailangan ko rin naman ng himas.